guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, paano ko inuunti-unting alisin yung mga gamit ko dito sa bahay. So kapag kasi Sabado ko ginawa yun, mapapansin yun ng amo ko kasi alam niya na nahuhuli ako umalis dito sa sa bahay. So titingin yun siya sa mata. Tawag na lang natin sa CCTV sa mata. Titingin siya doon kung anong oras ako alis, ganyan, tas ano yung bit-bit ko. Pero kapag ginawa ko yun ng may pasok ako, medyo hindi masyadong pansinin. So, 2 beses na akong umalis ng Huwebes. Bali, ang nangyari kasi kada Huwebes, umaalis ako kasi may pasok yung bata doon sa malapit sa Sentral. So, kada alas 2:30, umaalis na ako dito sa bahay kasi doon na kami maghahapunan, gabi na kami uuwi. So yun yung chance ko. Nung nakaraan, niligpit ko kasi bumili ako noon ng 1 kilo ng chocolate. Ang dami kong chocolate noon na pinamili, nipon ko dito. Tapos mahilig ako mag-ukay-ukay guys, kaya natatambakan ako dito as in. So kada ukay-ukay ko, minsan 3 plastic yung bit-bit ko lalo dito sa Shamshoy po. 6 na piraso yung makuha mo, 50 Hong Kong dollar mo siya bayaran. So, para may free ka na isa. So, nakakarami ako niyan. Ayan. And then, ang ginawa ko, inipon ko yung mga hindi masyadong lalo yung chocolate. Tapos, nakakuha kasi ako nung sa GCash, yung 1,000 na free. Bali, basta lumagpas lang ng 1,000 yung yung bill mo, may minus yun na 1,000. So, pakulo yun ng GCash dito sa Hong Kong, pero para daw yun sa traveler. Pero namin ginrab namin. So nakabili ako noon ng mga noodles, tapos Toblerone na 4 na pirasong maliit tas isang malaki. So inipon ko dito, marami akong naipon. And then inuna ko yun ng alis dito sa bahay. Tsaka ano pa ba, damit, more on damit nung una, damit, and then chocolate, tsaka puro chocolate yung nauna. Tapos nag-ipon uli ako nito, puro libro, may mga libro ng bata, tapos damit uli, ang dami ko pa. Tapos marami pa ditong naiwan na damit, kahit naglalabas ako ng maraming damit na, ilang na yung nilabas ko, masakit nga yung likod ko, pero marami pa rin naiiwan ko na damit dito. So kada linggo kasi, lalo nung nakaraan maraming holiday, so marami akong time mag-ukay-ukay. So damit, tas yung mga gunting. Nung una pala, bumili ako sa Central. Exit B guys, meron dyan na lahat ng ng items is $6. Pili lang yung hindi $6. So doon ako nagtatambay and marami akong nakukuha dyan, yung mga kutsilyo, peeler, towel, yan. Tapos may mga ano dyan, anik-anik. So dyan ako bumibili, nakarami na ako. Tapos yung cheese curl kasi, na-addict ako dyan sa Nagaraya ba yan? Yung mane na may coated. So nung una, addict ako dyan. So gustong gusto ko siya. Madali, isang pack, maubos ko yan ng isang anuhan ko lang. Pero nung bumili ako, kasi nagtanong ako dun sa Victory kung meron sila, tapos sabi nasa box pa daw sa loob. So tinanong ako kung ilan yung kailangan ko. Nakakahiya naman na sabihin na isa lang yung kailangan ko, 'di ba? So sabi ko 5. Ang laki noon, ang bigat. 5, tapos pagdating dito sa bahay, naumay ako. Kaya ang nauwi ko sa bahay, ang napa-storage ko is 4 na peraso, isa lang yung kinakain-kain ko. Tapos parang isang pa, sobra pa 2 linggo bago ko naubos. Bali ko lang, sinisealed ko lang pagkatapos. So, tapos, napkin, shampoo, tissue, ano pa yung nandun, yung mga notebook ko na hindi ko naman masyadong ginagamit, tapos ballpen ko, yun, basta yung mga anik-anik ko dito. Tapos yung ko sa bahay dito, yung mga lagayan ko, kasi nung bago ako dito, as in, napakasimple ng kwarto ko, wala akong mapagpatungan ng kung ano-ano. So, bumili ako ng mga lagayan, layer. So yun, pinang-uwi ko na. Ayan. Ay, may naiwan. Visit, nakalimutan ko, naiwan. Sabi ko, dadalhin ko yun may naiwan dun sa taas. Nakalimutan ko. Ayan. And then, so far, yung sandal na binigay ng amo ko, ko din.
inuna ko ng kasi baka pag hinalungkat ko yun sa harap niya, sasama yung loob niya, maisip niya ang bait-bait niya sa akin, tapos ganyan ako. Pati yung wine na binigay nila, pinastorage ko na, tapos yung chocolate na bigay nila, lahat ng maalala niya na binigay niya sa akin, pinang pull out ko na, kasi yun yung maging time na maalala niya kung gaano siya mapagbigay sa akin, tapos ganito lang yung isusukli ko. Natatakot na ako, pray niyo ako. Natatakot ako. Kasi next week na ako magpapaalam. Tapos ngayong gabi, ang daming binigay ng matanda na pagkain sa akin. Tapos kasama ako sa pagkain nila na puro baboy, isang ganto inuwi ko ngayon kasi nga dalawa lang sila, wala pa rin silang katulong hanggang ngayon, kaya pagod na silang dalawa mag-asawa, yung matanda na maglinis sa bahay. Hindi mo na maintindihan yung bahay, hindi na malinis, mapanghi na yung CR. Ayan, deserve nila yan kasi masama ugali. So binigyan nila ako ng pagkain ngayon, tas prutas, tapos malalaman nila magbe-break ako ng contract. Mag-iiba talaga, ito yung kinakatakot ko. Sabi nga ng iba, dapat daw 1 month daw bago ako umalis, tsaka ako magpaalam. Pero hindi ko kayang makita sila na nahihirapan ba, na walang katulong na papalit sa akin. Kasi kawawa sila guys, naawa ako, lalo yung amo ko, gigising siya ng 5:30 para magluto sa bata. May stress yan siya, kawawa yung bata pagka ganun, kasi kapag stress siya, damay lahat, grumpy siya, mahilig siyang mang-away lahat, isa lang yung may mali, lahat yan awayin niya. So naawa ako, lalo ngayon nagbabago yung ugali ng bata, nagiging wala ng galang sa kanila. Kasi tinuruan ko na yung bata, sabi ko, pagka sinaway ka, pinagalitan ka, manahimik ka, intindihin mo, para sa kabutihan mo yan. Ngayon nagreklamo yung bata sa nanay, sabi niya, nasasaktan ako, masama yung loob ko, kasi minsan nasa tama naman ako, pero hindi ako makasagot kasi nga mali yung pinapagalitan daw siya. So sabi ng nanay ngayon, kung hindi ka komportable na yung galit sa'yo or yung bulyaw sa'yo or yung sermon sa'yo is hindi ka komportable, pwede kang sumagot. Tinandaan yun ng bata. Sabi ng bata, Jen, Jen, sa sunod, yung magulang ko, yung mami ko at saka daddy ko, pag sinirmonan niya ako, lalaban na ako, kasi sinabihan ko siya, sabi niya, pwede daw akong lumaban pwede daw akong sumagot. Ikaw lang yung hindi ko sasagutin, sila sasagutin ko. Hala, ginawa nga na nagagalit na yung matandang babae kasi sabi ng bata, alam mo, hindi na ako natutuwa sa ugali mo, kasi nagsiselo siya kasi may maliit siya na cousin, bagong anak, siguro mga 5 buwan pa lang. Hindi na ako natutuwa sa'yo, hindi mo na ako mahal. Yung mahal mo, yung baby na lang, yung maliit, sabi niya ganun. Tapos parang nagtampo yung matanda ba, dalawang beses ko na nakita na kanina tumalikod siya, na parang nasaktan siya sa salita ng bata, tas nagalit. Yung amo kong babae nakagano na, yung parang malungkot siya kasi nga hindi niya alam kung paano sasawayin yung bata na hindi masaktan yung nanay niya. Hinayaan ko na, dati sinasaway ko pa yan para matuto. Kaso kung ano yung sinasabi ko, biglang babaluktutin niya sa huli Tapos nagulat ako, ang tawag ko para dati sa bata, tawag niya Wu Wing Tong, ganun yung pangalan talaga ng bata, yung Chinese. Hindi sumusunod sa kanya. Pero pag ako sabi, Mawo, isang sigaw ko lang yan. O kaya basta tawagin ko lang. Hinto agad yan kung anong ginagawa niya. Tapos kung ano yung inutos ko, ano yung ko, gawin niya kaagad. Nakita niya na effective yung ganun. Tapos parang nagsumbong sa kanila yung bata na natatakot siya na kapag tumawag ako ng ganun, kailangan anuhin niya kaagad, sundin niya ako kaagad, kasi natatakot siya sa akin kapag sinabi ko ng buong pangalan yung pangalan niya. Ginaya na yun ng amo kong babae. Kapag tumawag ngayon, ganun na yung tawag. So, yung bata, tataranta. Tayo agad. Kapag tinawag isang beses, tayo agad. Tuwang-tuwa yung nanay sa ginagawa niya. Iniba ko na yung tawag ko sa bata ngayon. Dati, buong pangalan pa Mawo. Ngayon, Mawo na lang yung tawag ko sa kanya. Mawo! Para iba. Ayun, mas ano siya dun. Mas matino pa din yung bata pag ako tumawag. Parang ang pag alis ko dito, yun yung ikakatakot ng amo ko, kasi hindi niya na makokontrol yung bata. Ano na to? Hindi na to nila mababali yung sungay. Bahala sila dyan. Sabi kasi ng bata, ako lang yung sinusunod niya. Ako lang yung best friend niya. Ako lang yung lahat nakakaalam ng sikreto niya. Ako lang talaga. Kaya pag umalis ako, yun yung nila.
Kaya iniisip ko sa Friday gabi ako aalis para makapagpaalam ako sa kanya. Naalala ko yung katulong na umalis sa kapatid ng amo ko, hindi pinakita sa kanya yung bata nung pag-alis niya, kahit umiyak siya, nagmakaawa siya na mayakap niya man lang yung bata bago siya umalis. Hindi binigay sa kanya, hindi pinakita. So hindi ko gagawin yan kasi ganyan yung mangyayari sa akin eh. Hindi ako makapagpaalam sa bata, kaya ang gawin ko, tanghali ako ng aalis Biyernes o hapon mga alauna. Yan, para wala yung bata sa bahay, tsaka hindi ako masasaktan pag alis. Kasi baka pag pinagdamot nila sa akin yung bata, pag alis ko, baka mag-away pa kami. Yan, kaya wag na. Sa tanghali na lang ako alis. Bigyan niyo ako ng sapat ng lakas ng loob na masabi ko, Diyos ko Lord, 2 months ko yung titiisin. Hindi ko alam kung paano sila papakisamahan. Pero para sa future, para sa sarili ko to, gagawin ko. So, ayun lang guys. Ay, Diyos mio. Thank you for watching. And, alam nyo ba, baba na ng ng sahod ko sa YouTube. Bumababa na yung views ko. Dati, ang galing, ang ganda. Every day, $6 yung kita ko. So, sa pera natin, 300. So, sa isang buwan, umabot minsan ng ng 5,000 yung sinasahod ko. Tapos biglang, kumonti na siya. Tapos ngayon, kumonti na. Di ko alam kung ano nangyari. Simula lang yan nang nag-post ako ng mga short na reels. Tapos parang na-divert na kasi dati yung niche ko, puro domestic helper. Ngayon nahaluan na siya ng travel, ng kung anong hanas ko. Kasi nagva-viral din naman. Ayun nga lang, nahaluan na yung totoong ko talaga, totoong content ko. Kaya medyo na shake up na yung mga viewers ko, kumunti na lang sila. Siguro konti na lang din yung nag-a-apply sa Hong Kong. Siguro matatapos na rin ako mag-vlog kapag umalis na ako dito sa Hong Kong. Ang vlog ko naman is about sa probinsya. Tapos sunod na vlog ko is pag nandun na ako sa US. So by faith, lahat. Malaking bagay din kasi itong YouTube sa akin. Nakabili ako ng refrigerator dahil dito. Sala, ano ba ito? Higaan, yung kama na king size bed. Tapos yung pinto, tsaka yung mga pintura, ganyan. So, ang laking bagay na ito yung ito yung pambayad ko parati ng Shopee. So, thank you for watching and thank you sa inyo kasi dahil sa inyo kahit papano na ano-anuhan yung yung budget ko. Thank you guys, love you all, bye-bye.